Ilang government offices magpapatupad ng 4-day work week dahil sa problema sa traffic at gasolina. Isang abogado nagmungkahi ng isang kakaibang approach sa problema. Dahil sa lumalalang krisis sa enerhiya at langis, ramdam na ng sektor ng transportasyon ang pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa. Dulot na nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Naapektuhan na rin ang mga manggagawa sa nakaambang taas presyo sa pamasahe. Isama pa ang patuloy na paglala ng traffic sa mga major cities sa Metro Manila. Kamakailan lang, inanunsyo ni President BBM ang pansamantalang 4-day work week para sa mga government offices bilang paraan upang makatipid sa gasolina at enerhiya. Subalit na natiling general o wala pang konkretong plano ang nasabing anunsyo at walang malinaw na strategy kung paano ito'y patutupad o paano makakatulong sa pagbawas ng trapiko at pamasahe. Kaya naman iminungkay ng isang kilalang abogado at kilala din bilang concerned citizen sa iba't ibang pampubliko ang tinawag niyang 4-day work week staggered schedule. Kung ano ito at paano ipatutupad ang rekomendasyong ito, alamin. Si Attorney Romulo P. Macalintal o si Attorney Mac, isang prominenteng Filipino lawyer at senior citizens rights advocate, ang nagmungkahi para mas epektibo at mas praktikal na approach sa isinusulong na 4-day work week. Sa rekomendasyong ito, ibinahagi ni Attorney Macalintal ang staggered schedule kung saan 3 lungsod kada araw ang magkakaroon ng tinatawag na non-working day. Ibig sabihin, may isang araw na hindi magtatrabaho ang mga empleyado na makakatulong umano upang mabawasan ang dami ng sasakyan sa kalsada at mapabuti ang daloy ng trapiko. Ayon kay Attorney Macalintal, sa EDSA halimbawa, kaya umanong mabawasan ng staggered system ang humigit kumulang na 94,000 na sasakyan araw-araw at sa kabuang labor force sa Metro Manila na humigit kumulang 5 milyon ay makakabawas umano ng 1 milyon daily trips mula sa 3 lungsod sa kani-kanilang non-working day. Maaari rin daw na i-adjust ang class schedules ng mga paaralan habang ang mga frontline government agencies ay mananatiling exempted para sa patuloy na serbisyo sa publiko. Ipinanukala ni Attorney Mac na subukan muna ang isang sistemang ito sa Metro Manila sa loob ng 1 buwan at kung magtatagumpay ay maaari rin itong i-adapt ng mga metropolitan hubs kagaya ng Cebu at Davao. Ayon sa kanya, malaki ang potensyal nito para makatipid sa enerhiya at mabawasan ang traffic kumpara sa uniform 4-day work week na wala naman umanong malinaw pa na plano. Ikaw, naranasan mo na ba ang lalong pagsikip ng mga kalsada sa Metro Manila o ang mataas na pamasahe araw-araw? Sa tingin mo ba ay makakatulong sa iyo ang mungkahing ito ni Attorney Mac? DWIZ Research Report. Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliw Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.